Magandang araw po sa inyong lahat. Tulungan ko na po agad kayo na makapag-English. Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Ako ay nagiging matulungin ngayon. Kapag in English po yan, yung ako ay I am. Yung nagiging, being, yung matulungin, helpful, yung ngayon, today. I am being helpful today. Isa pa pong halimbawa, si Mario ay nagiging mabait ngayon. Kapag in English naman po yan, Mario is being kind today. So, ang tinuturo ko po sa inyo dito ay itong being plus adjective. Natutulong po sa inyo para masabi na yung inuugali ngayon ng tao ay temporary lang. Hindi po natural sa kanya. Okay? Na ang sinasabi ko dito, hindi talaga ako matulungin, pero sa ngayong araw na ito, ako ay nagiging matulungin. Si Mario ay hindi po mabait, pero ngayong araw na ito, si Mario ay nagiging mabait. So yan po yung naibibigay na ideya ng being plus adjective. Yung being po natin, nagiging, yung adjective naman po natin ito, simula helpful hanggang generous. Okay po? Ngayon po, kaya po mahirap mag-English kasi pag nag-aaral tayo ng ating English lesson ay hindi po natin sinusubukan na makabuo agad ng English sentence mula sa ating pinag-aralan. So, ang pinaka-the best na pag-aaral ng English ay pagka-aral nyo ng inyong topic, dapat gumawa po kayo ng English sentence para doon sa topic na iyon. Katulad po ng ating ginagawa ngayon. Okay, yan po yung technique natin para makapag-English na po agad kayo at maengganyo kayo na kaya nyo pala matuto mag-English agad. So ang itinuro ko dito ay itong being plus adjective. Yan, nagawa na po agad natin na English sentence. Nagawa po natin na isama sa ating English sentence. Okay po? So sana makikipag-aralan po itong ating aralin ngayon kasi kung mapapansin nyo, ito ay magagamit nyo rin po agad. Maraming salamat po.